pananalangin sa umagang ito. At ngayon ay dumako na tayo sa ating pag-aaral dito sa ating Sunday Discipleship Training Class. And we are thankful sapagkat tayo ngayon ay nasa Heidelberg Catechism, Lord's Day 11, at tayo po ay mag-uukol ng mas mahabang araw ng Panginoon dito sa tinatawag na pag-aaral natin ang Diyos Anak, the God, the Son. Kung ating maalala, ang Article of Faith ng Apostle Creed, doon po sa Lord's Day 7, ay nagpapakita kung sino ang tunay na Diyos. Nais ko lamang po muling basahin ang Lord's Day 7, question and answer 23. Sapagkat dito dapat nakasalalay ang ating pananampalataya sa artikulo ng Apostle Creed. Dito dapat tayo tumitingin na ito ang buod ng Panginoong Diyos o ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ganito ang sabi ng Apostle Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo, buktong na anak niya at ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Bumaba sa dako ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung ating mapapansin, ito ay Apostle Creed na nagpapakita na yung lahat ng mga naging disciple ng mga apostol, sila ho ang gumawa nito para depensahan ang aral ng Biblia na mayroong isang Diyos sa tatlong persona. Laban po ito sa aral at doktrina ng tinatawag na mga heretic teaching na si Jesus Christ ay hindi kinikilala na Diyos na kapantay ng Ama. Maaaring maniwala sila na Savior si Jesus, maaaring iba ang pagkatao ni Jesus Christ kaysa sa Diyos Ama, pero ang pananaw nila, si Jesus ay tao na tagapagligtas o Panginoon na hindi kapantay ng Ama. Yan po ang unang dokumento ng kasaysayan ng Kristiyanong kredo o pananampalataya o paniniwala na may isang Diyos sa tatlong persona. Kaya maalala natin, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, sa Diyos Anak na si Jesucristo. Sabi ron, sa buktong anak na si Jesucristo. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Napag-aralan na natin do sa Lord's Day 8 ang aral patungkol sa Diyos Ama. At ngayon, yung hawak nyo hong handout, tiningnan natin yung nakaraan, yung Lord's Day 10, patungkol pa rin sa Diyos Ama. Lord's Day 10, patungkol pa rin sa Diyos Ama. Ngayon sa Lord's Day 11, ang pag-aaralan natin ay patungkol sa ang Diyos Anak. So, gusto nating maintindihan na ang tatlong magkakaibang personang ito, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, magkakaiba po itong persona, pero iisa po silang Diyos.
Katulad po na sinasabi ng Deuteronomio chapter 6, sabi ron, dinggin mo Israel, mayroon lamang iisang Diyos o Panginoon. Maliwanag na pinakita ni Moises na ang Diyos ng Israel ay isang Diyos. Pero nagpahayag siya sa tatlong persona. At isa sa gusto ko munang alalahanin natin ay ang creation account ni Yahweh o ng Panginoon, ni Elohim, in Genesis chapter 1, verses 26 to 27 and 25, ang sabi doon, sinabi ng Diyos, sinabi ni Elohim, ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So, imagine yung word na natin, sa atin, alam natin na ito ho ay tumutukoy sa pangmaramihang panukoy. Let us, yung word na ginamit us, and are, and God, and we are created, and God created. So, ibig sabihin, pagdating naman ng verse 27, ginamit doon, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis in His own image. So, if you notice, in verse 25 or 26 ng Genesis chapter 1, pangmaramihan ng ginamit. Pagdating ng verse 27, singular, His. So, that is the credible evidence na in the creation account, meron pong isang Diyos sa tatlong persona na nag-create ng lahat ng bagay sa mundong ito. Pero ngayon ay uunawain natin ngayon ang Diyos Anak. Sa question 29 and question 30 ay maaari kong basahin nakasabay kayo dyan sa inyong mga handout. Sa question 29, ganito ang sabi. Bakit ang anak ng Diyos ay tinawag na Jesus na tagapagligtas? Ang sagot, sapagkat inililigtas niya tayo at hinahango mula sa ating kasalanan. At gayon din, upang hindi na tayo maghanap pa ng talaga namang hindi makakahanap ng kaligtasan sa iba. Question 30, masasabi bang sila ay naniniwala kay Jesus na tagapagligtas kung nagtitiwala naman sa kanilang sarili o maging sa iba para sa kanilang kaligtasan at kabutihan ng mga binanal? Ang sagot, hindi talaga sila sumasampalataya sapagkat kahit na ipinagmamalaki nila siya sa salita, ngunit sa kanilang gaway, ikinakaila naman nila si Jesus na tanging manunubos at tagapagligtas sapagkat isa sa dalawang bagay na ito ang totoo. Alin sa dalawa na si Jesus ay hindi ganap na tagapagligtas o sila na sa pamamagitan ng tunay ng pananampalataya sa tagapagligtas na ito ay nakatagpo ng lahat ng kinakailangan sa kanilang kaligtasan. Alam natin na naisulat itong Heidelberg Catechism sa panahon po ng Reformasyon. Ibig sabihin, alam natin na nasa humigit kumulang sa 1520, nagsimula po ang Reformation under the leadership of Martin Luther. Pero meron po akong binabasa na isang article ngayon na electronic books. Bago pa po yun, noong 1300, meron na ho na mga pare na kinaklaro at nire-reject ang teaching po ng salvation ng Roman Catholic. Especially sa usapin po ng pananampalataya na matatagpuan lamang kay Kristo. Sapagkat noong panahong iyon ay meron pong tinatawag na indulhensya o pagbili ng kaligtasan ng isang taong na mayapa sa mahal sa buhay. Na under John the 12, na ang pangalan ay si John Tetzel. Sa kanya nagsimula yan, yung bilihan ng indulhensya. Kaya nung 1300, itong si John Huss ng Behomen, ang ginagawa niya, kinaklaro niya yung salvation ay na kay Kristo lamang. So, ibig sabihin, nag-i-spark na nung panahong iyon, ang doktrina na ang tanging kaligtasan ay matatagpuan lang kay Kristo.
bukod pa doon, meron pa po si Saint Augustine. Yung si Saint Augustine, nilinaw niya na ang salvation ay itinalaga ng Diyos noon pa at sa pamamagitan lamang ng complete works ni Jesus Christ sa cross. Kaya malinaw na itong Heidelberg Catechism na ito ay isang pagbibigay din ng pagpapaliwanag sa Roman Catholic noong panahong ito na alam natin na dito pa lamang sa dalawang katanungan at sagot na ito ay pinapakita na Gaspar Olivianus at ng iba pa niyang mga kasama na walang salvation sa isang makasalanan maliban lamang kay Kristo Jesus. Kaya doon na nailagay sa panahon ni Martin Luther yung Solus Christus. And isa ho yan sa nasa logo natin ng Solus Christus. Ibig sabihin Christ alone. Ibig sabihin si Kristo lamang ang tagapagligtas. Kaya ito ay dinefine muna sa question and answer 29, yung patungkol sa Diyos Anak, na kung saan bakit ang anak ng Diyos ay tinawag na Jesus na tagapagligtas. Kung inyo mapapansin, may dalawang salita na binanggit po dito na noun po o panukoy sa isang pangalan. Una, anak ng Diyos. Tapos yung pangalawa, Savior o tagapagligtas. Itong dalawang words po na ito, na name na binabanggit po dito, ay crucial po ito sa panahon nila. Crucial po. Paano siyang naging crucial? Nung panahon po yan, kapag hindi mo tinanggap ang indulgence, parang ganito, Jesus plus Mary and good works equal salvation. Pag di mo tinanggap yon, may kalalagyan ang tao. Ang tawag po doon ay inquisition. Ibig sabihin po, yung isang tao na tatanggi sa aral ng Roman Catholic sa panahong iyon ay tinatawag pong anathema person. Ano ibig sabihin doon? Let them be accursed. Sinusumpa po nila yung tao na hindi po naniniwala sa doktrina nila noong panahong iyon. Kaya ito, very crucial po itong dalawang pangalang ito na salitang anak ng Diyos at tinatawag na Jesus na tagapagligtas, Jesus the Savior, at saka yung begotten Son. Hindi ho ito pwedeng paghiwalayin sapagkat gusto nating ipakita rito yung dalawang nature, yung dalawang katangian ng bugtong na anak ng Diyos o yung Diyos anak. Ito ho ay dalawang nature ng bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo. Bago ko pupuntahan yung mga footnotes dyan na nakalagay sa dalawang footnotes 1 and 2, para sa mga scripture reference natin, gusto ko munang i-define ang salitang anak ng Diyos. Ang salitang anak ng Diyos ay the Son of God. Ba't siya tinawag na Son of God? Pag tinawag pong Son of God, it doesn't mean na si Kristo ay hindi co-existent ng God the Father. Ulitin ko, kapag sinabing anak ng Diyos, pinapakita rito na meron munang hindi dapat nating paniwalaan. Kasi sa pananaw ng iba, kaya nga sinabi daw na anak ng Diyos, ibig sabihin, Jesus Christ is not equal to the God the Father. Hindi siya kapantay. And that is the doctrine of INC, that is the doctrine of Jehovah's Witness, that is the doctrine of ang dating daan, and even the Seventh-day Adventists ng Mormons, yun yung mga paniniwala nila. Ngayon, pag sinabing anak ng Diyos, ang pinapakita ngayon dito, hindi siya kinreate. Hindi siya nilalang. Hindi siya anak ng Diyos na hiwalay sa equality ng God the Father. Ibig sabihin po na Son of God, ito ay nagpapakita to distinguish who is Jesus and who is the Father. Ngayon, sa ibang mga aral ng Biblia, ginamit ang salitang begotten Son o bugtong na anak ng Diyos. Yan yung makikita natin Pansinin nyo sa John chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ano kasunod? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So yung salitang
bugtong na anak ng Diyos o begotten Son of God, ang salita pong begotten Son of God, ito ho ay galing po ito sa salitang Grego na homogenes, na ang ibig sabihin po ay Saint Genes. Ano ba ibig sabihin ng Saint Genes? Kunwari ako po, anak ko si Timothy, so yung genes po namin parehas kami dahil dugo at dugo ko siya, laman at laman ko siya. Tama po ba? Pero of course, we have different person. Si Timothy siya, ako, si Fernan, na ama niya. Pero when it comes to our humanity, parehas kami na human. Tama po ba? Parehas kami na tao. Ngayon, the word homogenes o yung tinatawag same genes, ang tinutukoy nito ay one God sila. Isang Diyos sila. Kaya yung salitang homo, single, and genes, genes, yun yung kanyang pagkatao o yung kanyang katangian. Kaya naman di tayo magtataka, nung sinabi ni Apostle John, sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Naunawaan yon? Sabi niya, sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Iisa sila sa pagiging Diyos. Pero different sila sa kanilang mga tinatawag na gawain sa pagliligtas. Sabi ng isang relihiyon, magkaisa daw sa layunin ng pagliligtas. Mali po yun. Sapagkat ang ginamit po doon ay homogenes, iisa sila sa pagiging Diyos. Pero magkaiba sila ng person sa pagliligtas nila sa tao. Ang Ama ang humirang, si Jesus Christ ay Redeemer o tutubos sa kasalanan. Kaya malinaw na ang patunay na si Jesus ay Diyos ay nasa John 1:1. Ang sabi doon, sa pasimula pa, naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ang tawag po doon ay verbo sa Tagalog. Ginamit yung salitang verbo. Tumutukoy po yon kay Jesus Christ. So, tingnan nyo sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Pero pagdating ng 1:14, ano yung kasunod doon? Nagkatawang tao ang salita. Kung inyong titingnan, sa John 1:1, ang salita ay Diyos. Yung salita, kasama na ng Diyos sa simula pa. Pagdating ng John 1:14, nagkatawang tao ang salita. That is very clear na the incarnation of Jesus Christ. Yan yung tinatawag, the God became man. Yan ang ibig sabihin po niyan. At sinasabi din ng Hebrew chapter 1, 2 and 3. Sabi doon, ang anak, ang maningning na sinag ng Ama. At kung ano ang Ama, ganun din ang anak. Sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. At sa kanya nakasalalay ang lahat ng kaayusan nito. So ano ibig sabihin nito? If Jesus Christ is a natural man, kung si Jesus Christ ay tao lang, hindi ho pwedeng ingatan niya ang buong mundong ito. Meron bang tao na kayang mag-ingat ng buong mundong ito? Wala po. Only God. And Jesus Christ is God. Kaya even in Philippians chapter 2, verse 5, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ni Kristo. Ang sabi ron, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Doon tayo ngayon, dadako. Yung Diyos, hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Pag ba sinabing hinubad, tinanggal ba niya yung nature ng kanyang pagiging Diyos? Hindi ho, tinanggal lang ho. Kung baga sa sabihin ko, maghuhubad ako ng damit ko, tinanggal ko lang yung damit ko, pero ako pa rin yon. Tama po ba? So si Jesus Christ, nung siya ay nagkatawang tao, hindi ho nawala yung kanyang pagiging God. Andun po yung pagiging God ni Jesus Christ. Nung nandito siya sa katawan, may pagkakataong ginagamit po niya yon. Halimbawa, if Jesus were perform miracles, ginagamit niya yung kanyang pagiging Diyos. Nakuha niyo pa? Kapag nagpakain siya ng 5,000 mula po sa ilang tinapay at isda, miracle po yun. Ginagamit ni Jesus
ang kanyang pagiging God doon through the Holy Spirit. Nung ginawa niyang tinatawag na alak yung tubig. Well, yung alak na yun ay hindi po yun tinatawag na fermented. That is fresh na alak. Ginagamit niya. Pero hinubad niya ito. Kasi ang ibig sabihin po ng salitang hinubad, yun yung sinasabi ngayon ng John 1:14 na nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling natin. And what is the purpose ngayon? Bakit kailangang i-discuss natin coming from the scripture itong mga bagay nito? Because the answer in question 29 ay ito. Sapagkat inililigtas niya tayo at hinahango mula sa ating kasalanan. Yan yung dapat nating maintindihan. Ibig sabihin po, ang magliligtas sa humanity o sa taong makasalanan ay hindi po pangkaraniwang tao. Wala akong aangkop eh. Bakit po? Sipatin muna natin ito sa spotlight ng total depravity o pagiging makasalanan ng tao. Kung inyong makikita, nang nahulog sa kasalanan si Adan, lahat ng tao naging makasalanan. Romans 5:12, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan. At sa pamamagitan niya, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sabi nga Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 3, verse 11 up to verse 18, we are totally depraved in our minds. Makasalanan po tayo sa isip ng tao. Makasalanan siya sa kanyang mga pananalita. Makasalanan siya sa kanyang gawa. Ang ibig sabihin po nito, there is no qualified in the natural man para maging savior ng mundong ito. Sa natural na tao. Ano ang punto ko dito? Dahil nahulog sa kasalanan si Adan, ang puno, lahat ng sanga nito at bunga nito ay bulok. Ang tawag po dyan ay miserable. Anong punto ngayon natin dito? There is no qualification when it comes to the Savior and Messiah coming from the natural man kay Adam. Wala ho. Ngayon, ito yung punto natin. Kung kaya, ang standard ng ating Panginoong Diyos, mayroong kailangan na magsasubstitute, yung tawag dito, hahalili, dun sa taong iyon na makasalanan, na perpekto, na walang kasalanan. Eh wala akong qualified. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung bugtong na anak ng Diyos, magkakatawang tao siya. At yan yung sagot ngayon ng question and answer 29. Sapagkat inililigtas niya tayo at hinahango mula sa ating kasalanan. Yung pangalang ibinigay ni Anghel Gabriel sa Matthew chapter 1, yung tinatawag na the virgin birth of Jesus Christ, malaki po ang implikasyon nito. Sapagkat doon pa lamang sa virgin birth ng ating Panginoong Jesucristo, ang makikita po natin dito ay pinipreserve na ng Diyos yung pagiging sinless o walang kasalanan ni Jesus Christ. Bakit po? Alam ko po na binasa niyo po ito at familiar kayo rito. Ang sabi ni Anghel Gabriel kay Jose, Jose, anak ni David, huwag mong di tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napansin nyo? Naglilihi si Mary sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa panahon ni Maria, mayroon pong dalawang klase ng tinatawag na engagement. Yung una, sa panahon nila, kapag ka ang isang lalaki at babae na magkasintahan, mayroon na pong tinatawag na betrothal. Sa atin, ang panahon natin na yon ay namanhikan na po. Meron po silang ibinibigay na simbolo doon sa pamilya ng babae.
Kapag po sila namanhika na, ang gagawin po, pagsasamahin na po sila ng ilang buwan. Pero wala po silang gagawing tinatawag na premarital sexual activities. I-Englishin ko na lang. Wala ho silang ginagawa. Kaya kung titingnan natin, yun yung unang step sa kultura ng mga Hudyo. Pag namanhikan, ang gagawin na, pagsasamahin silang dalawa sa isang bahay. Doon sa bahay ng isang bahay, maaaring may kasama sila. Pero wala pong tinatawag na premarital sexual activities na ginagawa yung dalawang ito. Yun po yung una. Tapos pagkayari po nun, doon sa kanilang ginawang usapan na ikakasal sila sa isang petsang iyon, yun na po yung kasalan nila at yun po, magsasama na sila. Kultura po nila, legal po yung betrothal sa kanila na okay magsama pero hindi naggagalawan para mapakita nila kung ano talaga yung character and attitude nila sa bawat isa. Of course, sa bansang Pilipinas, hindi yung pinapayagan. That is the culture of the Jew sa mga first century nung panahon ni Jesus Christ. So ngayon, ang nangyari, kung inyong mababanaag sa sinabi ng Anghel Gabriel, huwag mong tuluyang hindi pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi nung hindi pa sinasabi ni Anghel Gabriel kay Joseph ito, gusto niya, sabi niya, natagpuan ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao. Para hindi mapahiya si Maria, lihim na lang niya itong hihiwalayan. Napansin niyo po? Bakit po? Kasi malinaw, isang taong batid itong si Jose, sabing ganon. Ang ibig sabihin po, alam talaga si Jose na mayroong nangyari sa kanila. Napansin niya? Wala. Kung baga sa alam ni Jose na nagbuntis ito. Bakit naman buntis ito? Wala naman akong ginawa dito. Siyempre, para kay Jose, hindi ko tama yon. Kung ibubulgar niya na si Mary ay buntes, ipapunishment po si Mary. Sa panahon nila, pag nahuli po ang isang babae na concubinage ang tawag sa kanila parang ganun adultery, lalaki pala concubinage. Adultery, ang gagawin po kay Mary, pagbababatuhin po yon. Napansin nyo yung babae na nahuli na nangangalo niya, tapos si Jesus Christ pinagtanggol siya. Ano ginagawa ng mga Hudyo? Dumampot ng bato, di po ba? Tapos pagbababatuhin, pero nag-mediate si Jesus Christ. Binawal niya, sabi niya ganon, sino sa inyo ang walang kasalanan ang maunang bumato? Napansin niya? Kultura po nila, kasi Joseph, ang gagawin niya, ayaw niya sanang ibulgar na nagdadalang tao si Mary kasi baka dahil nga alam niya na wala siyang ginawa, merong punishment na tatanggapin si Mary. Pero ang maganda ron, pinaunawa sa kanya ni Anghel Gabriel na yung ipinaglilihi mo, walang kasalan, pinaglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, logically lang po, the X and Y na nagsasama para maging isang, alam natin yun, zygote hanggang sa maging fetus, maging baby, magsasama yun para maging zygote at saka fetus at saka maging baby. Alam ganun So si Jesus, hindi ganun ang nangyari. Inilagay siya ng Holy Spirit sa bahay bata ni Mary at doon siya lumaki. So ang tanong, may naman na bang kasalanan si Jesus? Wala po. Bakit? Kasi hindi ho siya galing saan? Doon sa natural na proseso para ang isang tao ay maging tao. Sa science, napansin niyo? Walang ganon. Kaya dito, ang sinabi niya, yung ipinaglilihim ni Mary ay tagapagligtas, Savior. Ano yung pangalan ngayon na Savior? Ang sabi niya, papangalanan mo siyang Jesus. Sa 1:21, papangalanan mo siyang Jesus. Kaya hindi po si Jose yung nagpangalan kay Jesus. Ang Diyos Ama po ang nagpangalan kay Jesus. At yung pangalan ni Jesus ngayon, tama ba yung rilo na yun? 9:30. Baka medyo na. Ang pangalan Jesus ngayon, galing po yun sa God the Father. Ano oras na po? Tama? Parang namatay 10 na? Dito na lang ako. Tapusin ko. Ang pangalan Jesus na yun, galing po yun sa God the Father.
Kaya yung Jesus na yon, ang ibig sabihin nun, siya ay tagapagligtas. So yung pangalan ngayon Jesus, Savior po yun, tagapagligtas. So ano yung tagapagligtas na yon, sino siya? Eh di ba sabi ng 1:23 ba yon? Papangalanan mo din siyang Emmanuel. Napansin nyo? Na ang kahulugan ay nagkatawang tao ang Diyos o kasama natin ang Diyos. So sa puntong ito, malinaw na ang Diyos na nagkatawang tao at ang pangalan ni Jesus, siya lamang po ang Savior, wala nang iba. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Jesus? Tagapagligtas. At sino ililigtas niya? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin po, kapag naririnig natin ang salitang Jesus, it is referring to His humanity o yung pagiging human niya. Na kailangan niyang mamatay sa cross para ang sala ng bawat isa sa atin ay tanggapin niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayang iyon at pagkabuhay niyang iyon, tayo na sumampalataya kay Jesus ay hindi na mapahamak sa apoy ng impyerno. Yun ang gustong ipaunawa sa atin. Kaya ang sabi, sapagkat iniligtas niya tayo at hinango mula sa ating kasalanan, at gayon din, upang hindi na tayo maghanap pa na talaga namang hindi makakahanap ng kaligtasan sa iba. So si Jesus Christ is enough as our Savior. Hindi ho natin kailangan ng, pati doon sa question 30, i-wrap up ko lang ito, na binanggit doon, na kapag ang isang tao, sinasabi niya, masisave ako sa pamamagitan ni Jesus Christ, tapos sasabihin niya, plus, sa good works ko, hindi ho yun ang totoong kaligtasan. Kasi ang salvation po, finished work ni Jesus sa cross. Amen po ba? At ang good works na meron tayo, ay prutas o resulta po ng pagliligtas ni Kristo sa atin na bunga ng banal na Espiritu. Kaya kung inyong titingnan, very kabeyan itong pagtalakay na ito ng Heidelberg Catechism. Ano to? May nire-refute siya. Kasi nung panahong iyon, ang salvation ng Roman Catholic, hindi po talaga solus Christus. Bakit po? Ang kanila pong paniniwala, para lang maging aware tayo, ang salvation nila ay meron silang mediatrix. At ang mediatrix nilang iyon ay walang iba kundi si Mary. Pag sinabing mediatrix, tagapamagitan. So, hindi ka makakapunta kay Jesus Christ kung hindi ka dadaan sa babaeng si Maria. Nakuha niyo punto? Kaya pansinin niyo yung namatay po na si Pope Francis. Mariana po yun eh. Tama po ba? Kaya nga din siya nilibing sa may basilika ng ni Mary. Napansin niyo? Nasundan ko po yung paglilibing sa kanya. Kasi bago siya umalis, pupunta siya doon sa basilika ni Mary. Pag pumunta siya ng ibang bansa, pagbalik niya, pupunta siya uli doon. At kapag nagdadasal si Pope, ang laging binabanggit, Hail Mary, yung pagro-rosary, 7 times mong babanggitin si Mary, si Jesus Christ sa dulo lang po. Siguro naman, pamilyar tayo dyan kapag nagro-rosaryo tayo ng araw. So, ano ibig sabihin nito? Malinaw na sinasabi dito sa Heidelberg Catechism na nasulat ng panahon ng 1500, pinapatunayan nila sa Roman Catholic na ang salvation ay hindi sa pamamagitan na sino paman. Jesus Christ is enough to our mediator and to our Savior. Hindi ho pwedeng sabihin natin na para maligtas ka, lumapit ka muna kay Mary, tapos si Mary ilalapit ka ngayon kay Jesus, si Jesus ilalapit ka sa Ama. Dalawa na ho ang naging mediators. Hindi ho. Sabi ng John 46, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Maliban sa Kanya. So, ibig sabihin, when it comes to our salvation, it is a solus Christus. Kaya yun yung nakalagay sa natin sa logo natin Solus Christus, Christ alone is enough. Ang gagawin lang ng tao, sasampalataya sa complete works ni Jesus Christ. That's why, pinapatunayan ngayon dito, the Son of God, or the God the Son, ay nagpapakita rito na meron siyang dalawang katangian in His nature. He is a God and He is a man. Nakuha niyo? At siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas
kahit gaano pa kabanal ang isang tao, wala doong matatagpo ang kaligtasan. Totoo lang po, salvation cannot attain in any holy man. Salvation cannot attain in membership. Salvation cannot attain in our good works. Salvation is in Christ alone. Amen po ba? Yun lamang po. Sasampalataya sa Kanya. Kaya nga nire-repeat din natin yung pagpapapako ka sa cross, di po ba? Pagpapakahirap ka ng katawan, Christ is enough. Wala na pong pwede pang idagdag doon. Kailangan lamang po natin ay sumampalataya na si Jesus ay Diyos at tao at sa Kanyang pagiging man, namatay siya sa cross para akuin ang ating kasalanan. Nabuhay siya para patunayan na nasa Kanya ang tunay na kaligtasan. Yun po yung totoo doon. Kaya mapaganda po nito. Ngayon, ang tanong natin, ang salvation ba ay nakabase sa dami ng membership ng isang simbahan? No. Kailangan tayo mismo siguraduhin natin na naiintindihan natin na ang salvation natin ay nanggaling sa ikalawang persona ng isang Diyos. At yun ay si Kristo. Tama po ba? Ngayon, ang salvation ba natin dapat sasarilinin lang natin? Hindi rin po. Kailangan po iparating natin ito sa mga taong nakapaligid sa atin. Ngayon, ang tanong natin, ibig sabihin ba porke na ang salvation natin ay solus Christus, wala ng good work sa buhay natin? Meron po, na bunga po ng totoong kaligtasan natin. Kasi kung ang buhay po natin, sasabihin natin saved tayo, pero yung pananampalataya natin kay Kristo, walang prutas po, ang sabi po doon, patay. That's why nakalagay po dyan in James, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, ang totoong pananampalataya kay Kristo ay nagbubunga ng mabubuting gawa na ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen? So, paki-review nyo na lang po yung mga handouts nyo na yan. Yan po yung pinaka-purpose dyan para mas matuto pa po tayo kasi napakahalaga po niyan. Hindi lang po yan nasulat ngayon, kundi 1563 pa po yan na isulat. Let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa pagtatagumpay na maibahagi at maipaliwanag ang inyong salita. Kami po ay nagagalak at pinagpala sapagkat kung susukatin po ang aming kaligtasan sa good works namin, wala pong papasa. Pero Lord, salamat sa complete works ni Jesus Christ na bagamat siya'y Diyos, hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos 2,000 years ago na. At namatay siya sa cross para akuin at bayaran ang aming mga kasalanan at di na po kami humantong sa walang hanggang kapahamakan ng pagdurusa sa apoy ng impyerno. At salamat sapagkat totoo na siya ay Diyos na nasa kalangitan, pero Lord, kasama namin siya sa aming mga buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya Lord, tulungan niyo po na maging kaaliwan sa amin ito at ilalagak at iaasa namin ang aming buhay kay Kristo lamang. At ito ang magiging mensahe namin sa mga tao pa na walang kaligtasan. At ito ang panghahawakan namin kung bakit kami namumuhay sa mundong ito nang may pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Kaya Lord, kapag ito ang nasa puso namin, kahit po may pagsubok, kahit po may mga tukso, kahit po may mga pagkakamali na marahil nagagawa, ang lagi naming sasabihin, aasa kami kay Jesus na Diyos na nagkatawang tao at sa pamamagitan niya, meron akong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Continue to bless your words in our hearts, in our mind, at patuloy po nawa ito na maghatid sa amin ng matatag na pananampalataya dahil sa salita niyo at paghawak ni Jesus at ng kanyang banal na Espiritu. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay, so we have a